Sa pakinggan po, naimbag mo bigat kada tayo. Ay, naimbag. Maganda pa. Naimbag mo alam, kada tayo amin. Nga kakabsa. Yun, kita. Balik po. Ano, start na tayo. Start na. Dito kasi po, grabe hindi. Dito kayo katamang dapat si Brother Ali. Hello po sa lahat. Brother Ali. Okay po. Kami po ay nagbibigay ng kaunting pasensya lang po sa inyo. Hinihingi po namin ang inyong oras para po kayo ay aming makasama sa aming pong programa ngayong hapon. At ang pakailangan po namin dito ay magbahagi lamang pong libreng salita ng Diyos at wala naman po yung iba. Kaya kung sino pa po ang available sa naaabot ng tinig na ito, pwede po kayong dumalo at makasama po namin ngayong hapon dito po sa Covered Gym. Ano nga pong barangay ito? Paganto. Mauwi. Sitio Mauwi. Okay, sa Sitio Oip. Okay, Barangay Santa Fe, San Marcelino, Zambales. Okay po. Ang aming team, kami po ay galing ng Manila sa Muntinlupa City at kami po ay pumunta dito para po tulungan, tuwangan at samahan po ang aming mga kamanggagawang pastor at kamanggagawang Kristiyano dito po sa Barangay Santa Fe. Okay po, at kaninang umaga, kaninang hapon, meron po kaming medical and dental mission po doon sa bahay nila Kapitan. Kung sino po yung nakapunta po doon, pwede po magtaas ng kamay. Yung mga nakapunta po doon kanina sa medical and dental mission. Meron po ba sa inyo ngayon? Okay, isa. Meron, isa. Dito po si ate. O, dalawa. Okay, 3, 4. Okay, nandito. Maraming salamat po. 5, yun. Yan. Okay, maraming salamat po sa inyo. At lubos po kami nagpapasalamat. Bagamat gustuhin man po namin na lahat po na mga taga Santa Fe ay matulungan, pero ang oras po ay hindi mapipigilan. Tama po? Talagang ang oras ay patuloy sa pag-ikot. Kaya naubos po yung panahon. Nawa, loobin ng Panginoon sa susunod na taon o kailanman ay mangyari po ulit at ang mag-host po nun yung mga taga-simbahan na dito. O, di ba? Yung maganda mga taga-Sambales. Kaya, last call po, last call sa lahat po ng naaabot ng tinig na ito. Kayo po ay inaanyayahan, iniimbita po namin po kayo para po makasama sa aming programa na gaganapin ngayong hapon dito po sa Covered Gym ng Sitio Oet. At kung kayo po ay available, saglit lamang po ito para po tayo lamang po ay makinig ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya within 3 minutes, we will start. Magsisimula tayo after po ng 3 minuto. At kung sino po yung available at gustong sumama at makinig at makidalo, pwede po kayo ditong pumunta. Okay po, maraming salamat. At after po ng 3 minuto, magsisimula po tayo. Okay, sige po, tayo po yung magsimula. At itry ko po magsambal. Sambal ba yan? Ilocano, okay. Naimbag nga malum, kada kayo amin, nga kakabsat kani Hesus Kristo. Okay, naintindihan niyo po ba yon? Okay, ako po medyo hindi ko naintindihan. Pero magandang hapon po, tayo po ay magsisimula. Tumayo po tayong lahat. Tayo muna po ay magdasal. Manalangin po muna tayo. At tayo po'y pangungunahan ni Pastor Jerry ngayong hapon. Nararagpayami ako. Katuwa po dawatin mi kaditi kinaimbag mo itang malam. Idakam ditoy wapo awan sa baling maitag-ay kung maitanok itibiyag itutunggan ba sa kada kami. Nuhan niya si kalang wapo. So nga dawatin mi kami wapo iti
panangi ti nina iti nasantuan ng Espiritu tapno iso na iti mga guide kaya kami tapno nagiti ang nuruton mi o apo kat sika iti mangtid apo iti amin iti pakaidayawan iti nagan mo katuwa po Dios sika iti maidayaw iti nagiti nagiti mangidit kaya kami iti praise and worship katuwa po Dios dawatin mi kadi nga idid mo iti tungkal may sakar kami babaan iti nasantuan ng Espiritu nga nagigay mangtid madamdama iti nagigay sasaom katuwa po Dios the double portion of the anointing o Apo Dios iti dagiti sasaom iti dipon nga usari mo Apo Dios ket iti mo kaliking kuana katuwa po Dios agyaman kami dagiti kapamati kagapsat ken Jesucristo nga iti kata kadawaten mi kadi o Apo Dios nga luktam iti dagiti na isantuan nga spiritual nga panag dingeg mi tapno mangyeg mi ken maawatan mi o Apo Dios dagiti sasaom nga iti kada kami iti adipon madamdama o Apo agyaman kami itanga kanito itanga malem sika iti matag ay kumaitan ok iti bibiyag itong kalmasakar kami iti naga ni Jesucristo nga manlubot mi amen Amen. At tayo po ay mag-awitan. At awitin tayo po muna tayo tumayo. Tayo, yan. Tayo. Mag-awitan. Kung alam niyo po sa aking mga kasamaan, kung alam niyo po ang ligaya ng buhay, aawitin po natin. Awitin natin. Dahil po, mga kapatid, mga kaibigan po namin dito po sa Santa Fe, ang tunay na ligaya hindi po makikita sa pera. Okay po, kahit tayo maging milyonaryo, kung walang Panginoon sa ating buhay, kayo na mismo makapagsasabi niyan, kulang na kulang ang buhay ninyo. Okay po, kasi ang totoong buhay nasa Panginoong Hesukristo. Okay, kaya awitin natin muna, ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Okay, awitin natin. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. At siya'y magbabalik. Yan po ang pangako niya. Upang tayo'y kanyang kunin. At siya'y magbabalik upang makapiling niya. Yun. Amen. Kaya ikaw, kaibigan, si Jesus ay pagtiwalaan upang makasama niya sa kabilang buhay. Ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kasi ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Yun, talagang sa kanya lang matatagpuan ang tunay na ligaya ng buhay. Okay, awitin muna natin yung kahit na kubo. Okay, alam niyo po, tayo po'y naghahangad ng mga magagandang bahay, tama ho? Gusto natin yung bahay natin naka-aircon. Sino dito gusto ng bahay naka-aircon? Nahihiya pa. Okay, sino dito gusto maganda yung bahay? Marami. Lahat tayo naghahangad. Pero alam niyo po, yung bahay na tinitirhan natin dito sa mundo, darating ang panahon, yan po ay masisira. Pero merong mansyon doon sa langit. At yun ay pangako ni Jesus sa lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Okay, kaya awitin natin. Sa mga nakakaalam, sabayan niyo po ako. Kahit nakubo ang aking tahanan. Sing! Kahit nakubo ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan. Pagkat sa langit ay may naghihintay
bantay na kaharian, gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ulitin natin ang chorus. Ako'y may bahay na di masisira, doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Yun, ang tunay na mayaman si Jesus. Kasi si Jesus lang ang may kakayanang magbigay sa ating ng pangako, mansyon doon sa langit. Okay? Kaya kung ang Panginoon mo ay hindi ka kayang bigyan ng mansyon, hindi ka kayang bigyan ng kaligtasan, kung hindi ka kayang bigyan ng buhay na walang hanggan, kung hindi ka kayang patawarin sa iyong kasalanan, mga kaibigan, ngayong hapon mismo, ang dapat mong gawin, pagtiwalaan mo ang Panginoon na kayang ibigay sa iyo yung hindi kayang ibigay ng mga ibang Diyos at ng mundong ito. Okay po? Kaya tayo umupo na. Yun, maraming salamat po. At kami po ay masaya. Makasama po namin kayo. Hindi man po namin kayo lahat kilala. At kayo siguro hindi nyo din kami kilala. Tama ho? Pero alam niyo po ba, kami ay naniniwala na ito po ay hindi aksidente na nandito tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Hindi ito ay dahil si Pastor David nag-invite. Hindi po ganon. Dahil may plano ang Diyos ngayong hapon sa ating lahat. Okay? Kaya kung kayo hindi nyo pa alam ang plano ng Diyos sa buhay nyo, maaari ngayong hapon malaman mo na at iyong matiyak kung ano ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Kaya hindi na tayo magpapakatagal. Okay? Bago tayo makinig ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makakapakinig ng isang awitin. Okay? Kaya nawa, ito po ay maging pagpapala sa inyo at magbigay po sa inyo ng isang desisyon na inyong magagawa ngayong hapon. Okay? Makinig po tayo.
sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan maitatanyag. Kung wala ng pagkakataon at muli na ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod? Makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Amen. Maraming salamat po. Kung hindi ngayon, kailan pa? Di ba? Sabi ng tao, kung ako'y mamatay na. Pero alam niyo po ba, sa salitang yon, yun po yung salitang huli na ang lahat. Okay po? Salitang huli na ang lahat. Kapag ang tao ay mamatay, doon niya na mararanasan kung saan siya pupunta. Bakit? Kasi nung buhay pa siya sa mundong ito, alam niya na at pwede niyang malaman kung saan siya pupunta. Kaya minsan ang tao, susunod lang kapag meron akong lakas, kapag meron akong panahon, kapag meron pa akong pera, kapag malakas pa ako, kapag hindi na ako busy. Alam niyo po, anytime, pwedeng kunin ng Diyos ang ating buhay. Maaring mamaya, bukas, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, sa susunod na taon. Pero alam niyo po, kung ngayon ipagtitiwala niyo ang buhay niyo sa Kanya, matitiyak ko sa inyo, hindi niyo pagsisisihan ang desisyon na gagawin ninyo. Kaya nawa, ngayong hapon, sa lahat ng naaabot ng tinig na ito, kapag ang mga ngaral tumayo na dito mamaya, nawa, kahit saglit lang po, ating pakinggan. Pakinggan natin ang mensahe ng Diyos. Okay po? Kaya hindi na po tayo magpapakatagal. Akin pong tinatawag si Pastor Hana Gape, para pangunahan po tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. Okay, magandang umaga po sa bawat isa. So, ay hapon na nga. Nihuli ko lang kayo kung talagang nakikinig kayo sa akin. Diba? Kasi baka inaantok na kayo. Alerto pa naman. Ibig sabihin, gigising pa kayo. Okay, ako muna yung magpapakilala. Ako si Pastor Hana Gape ng Lighthouse Bible Baptist Church, San Marcelino. Ako po ay taga Subic. At ang aming bahay-sambahan, ito po ay matatagpuan doon sa bayan, sa Barangay Lucero, bago makarating ng mismong bayan. So ngayon, lahat po tayo ay magsitayo sa ating paninimula. Hindi ko na po papatagalin. At ang alam ko sa inyo, ang iba hindi pa nakakapagsaing. Diba? Hindi pa nakakapagluto. So ngayon, kung may mga dala po kayong Bible, open your Bible in Acts chapter 17, verse 23. Ang sabi dito, For as I passed by and beheld your devotion, I found an altar with this inscription, To the unknown God, whom therefore ye ignorantly worship Him, declare I unto you. Sa Tagalog, sapagkat habang ako'y dumaraan at napagmasdan ang inyong mga ang inyong mga pamimintuho, ay nasumpungan ko ang isang dambana na may ganitong pagkatitik. Sa isang di kilalang Diyos na siyang makatuwid, ay sinasamba ninyo nang may kawalang malay, siya ang ipapahayag ko sa inyo. Tayo manalangin. Let's bow our head and pray. Dakilan Diyos, salamat po Panginoon sa bawat isa sa oras na ito. Dalangin ko po Panginoon na ang mga taong ito ay buksan niyo ang kanilang kaunawaan Panginoon sa tungkol sa
katotohanan ng buhay upang ikaw, Panginoon, ay aking maipakilala sa kanila kung ano ba ang iyong likas na kapangyarihan, kung ano ang iyong ginawa dito, Panginoon, sa lupa, upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan. Ganun din po, Panginoon, kami po ay umuyukod sa inyong harapan, humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at pangunahan po kami, Panginoon, sa gawain ito ngayong hapon. Salamat po, Panginoon, sa mga taong nandirito, sa mga kapastoran. Sa inyo po, Panginoon, namin ipinagkakaloob ang lahat ng kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Pwede na po tayo magsiupo. Ang title po ng mensahe ngayong hapon, actually, ako po ay magkikwento lamang sa inyo. Patungkol po dito sa aking binasa. Ang title nito, To the Unknown God. Marami ang sa atin dito, kapag tinanong ko kayo, alam niyo naman na may Diyos. Tama? Ngunit, ang kinaibahan, yung iba, alam na may Diyos, ngunit hindi nila kilala kung sino ang totoong Diyos. Kung kaya't marami sa atin, kapag may mga iba't ibang klaseng reliyon, tinatanggap na lang natin sa tahanan natin. Minsan ba hindi ba tayo nagkaroon ng katanungan sa atin, ano ba ang tunay na reliyon? Sapagkat ang tunay na reliyon, yan po ay hindi rin sinabi sa banal na kasulatan, sa Biblia. Kung kaya't tayo ay binigyan ng banal na kasulatan o ng Biblia upang malaman at makilala natin kung sino ba ang tunay na Diyos o kung ano ba yung Diyos na ating dapat pinaglilingkuran. Marami ang sa atin bulag sa katotohanan na ang iba, ang akala nila, ang Diyos ay pwedeng maatim ng isang tao. Yung iba naman, na lahat ng mga nakikita natin sa paligid ay pwedeng maging Diyos. Ngunit, yung Diyos na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, ito po yung totoong Diyos na kanyang ipapakilala doon sa lugar ng Athens. Habang si Pablo ay nandoon sa Athens o doon sa Atenas, naghihintay, yung kanyang espiritu ay may hindi pagkaayos o may bagay na nagpapa-istig o gumuguligol sa kanyang espiritu. Sapagkat nakikita ni Apostol Pablo na yung buong lungsod doon sa Athens, sila po ay sumasamba doon sa tinatawag na Diyos-Diyosan. Marami silang bagay na nakikita doon, may mga santo sila, may mga bagay silang sinasamba, ngunit ang umagaw sa atensyon ni Apostol Pablo yung isang bagay na may nakalagay doon na to the unknown God. Ang sabi in verse 17, sa mga tuwid ay naipagmatuwiran siya sa mga sinagoga, sa mga Hudyo at sa mga relihiyosong mga tao at sa pamilihan araw-araw sa kanila na nakikipagkita sa kanya. Verse 18. Sa gayon ay ilang mga pilosopong mula sa mga Epicureo at sa mga Stoiko ang nakiharap sa kanya at ang ilan ay nagsabing, ano ba ang sasabihin ng masalitang ito? Ang ilang iba, siya ay tila isang tagapaghayag ng kakaibang mga Diyos dahil ipinapangaral niya sa kanila si Jesus at ang pagkabuhay na muli. Ibig sabihin nito, mga minamahal, nung habang si Apostol Pablo ay nandoon sa Athens, doon sa pamilihan, ibig sabihin ng pamilihan, bayan yun, doon siya. Ngayon, may mga tao doon, yung tinutukoy dito na Epicureo, tsaka yung mga Stoic. Sila po yung mga matatalino. Ibig sabihin, aral sila. Alam nila, yung mga bagay na masyadong malalalim. Ngunit, nung nakita nila, o nung napakinggan nila na si Apostol Pablo ay naghayag ng salita tungkol kay Kristo sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, nagtaka sila kasi unang beses pa lang nila narinig yung bagay na yon habang nangangaral si Apostol Pablo. Ngayon, sabi dito sa verse 19, at siya ay kinuha nila at dinala siya sa Areopago. Ang ginawa nila kay Paul, yung Areopago po, isa po yung bundok na mataas. Bato yon, bato. Ang ginawa nila, kung sa English, yung po ang tinatawag na Mars Hill. Dinala nila doon si Apostol Pablo, at nung dinala nila doon, ang sabi dito, na nagsasabing, maaari nga ba naming malaman kung ano itong bagong doktrina na iyong sinasalita? Dinala nila doon si Apostol Pablo na nakatayo doon sa tinatawag na Areopago o sa mas kilalang Mars Hill, at doon nila tinanong. Ngayon, yung mga tao nakapalibot kay Apostol Pablo sapagkat
unang beses pa lang nila narinig yung si Jesus na nabuhay muli. Verse 20. Sapagkat ikaw, sabi ng mga taga-Athens, sabi niya, sapagkat ikaw ay nagdadala ng ilang kakaibang mga bagay sa aming mga tenga, na ninanais naming malaman sa makatuwid kung ano ang kahulugan ng mga bagay na ito. Verse 21, sapagkat ang lahat ng mga taga-Tinas at mga dayuhan na naroon ay ginugugol ang kanilang panahon sa walang anuman, kundi upang magsalita o makinig ng ilang bagong bagay. Ibig sabihin, binigyan nila si Apostol Pablo ng oras para pakinggan kung ano yung bagay na sinasabi ni Apostol Pablo. Kagaya po ninyo, na kayo ay nakikinig kung ano ba yung Diyos na tunay na ating tinatalakay ngayong hapon. Verse 22. Sa gayon, si Pablo ay tumayo sa kanila, sa kalagitnaan nila ng burol, at nagsabing, kayong mga lalaki ng Atinas, naihiwatigan ko na sa lahat ng mga bagay ay lubhang mapamahiin kayo. Ibig sabihin, sabi na Apostol Pablo, kayo mga taga-Atinas, masyado kayong religyoso. Alam niyo po mga minamahal, hindi sa pagiging religyoso nadadala ang pagpunta natin sa langit. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, minsan ang sa atin, ang dalas-dalas natin sa simbahan, ang akala natin na ang pagiging religyoso natin, pagiging mapagbigay natin, ay yan ang magdadala sa atin doon sa kaligtasan na tinatawag. Verse 23, sapagkat habang ako'y dumaraan, pinapaliwanag ni Apostol Pablo, habang ako'y dumaraan at napagmasdan ang inyong mga pamimintuho, ay nasumpungan ko ang isang dambana na may ganitong pagkatitik sa isang di kilalang Diyos na siyang sa mga tuwid ay sinasamba ninyo na may kawalang malay, siya ang ipapahayag ko sa inyo. Ngayon ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na gumawa sa sanlibutan at sa lahat ng mga bagay na naririto. Ibig sabihin, yung Diyos, siya ay makapangyarihan. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, nung puno na sinasamba ng tao, Diyos din na may gawa niyan. Ibig sabihin, yung puno, hindi yan Diyos. Yung bato na sinasamba ng tao, hindi yun Diyos, sapagkat ginawa din yun ng Diyos. Ang sabi pa dito ni Apostol Pablo, nakikitang siya ay Panginoon ng langit at lupa, na hindi nananahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pablo, yung tunay na Diyos, hindi nakatira sa kung anong simbahan. Yun nasabi niya dito eh. Ang tunay na Diyos, hindi nananahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi natin makikita sa kung kaninong simbahan. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pangalawa, sabi pa ni Apostol Pablo, ni hindi sinasamba ng kamay ng mga tao. Ang tunay na Diyos, hindi pwedeng sambahin ng kamay ng mga tao. Ibig sabihin, kung ikaw ay sumasamba sa alam mong Diyos-Diyosan, ang sabi ni Apostol Pablo, ang tunay na Diyos hindi pwedeng sinasamba ng kamay ng tao. Ang sabi pa ni Apostol Pablo, na para bang siya ay nangangailangan ng anumang bagay. Ibig sabihin, ang tunay na Diyos, hindi natin kailangan bihisan. Diyos, hindi ina-assist. Ang tunay na Diyos, hindi binubuhat. Sapagkat ang tunay na Diyos, may kakayahan siya na likain ang langit at ang lupa. At kung kayang likain ang langit at lupa, ang buhay natin. Yan ang tunay na Diyos na pinapakilala ni Apostol Pablo. At yung bagay na yan, hindi lang niya gawa-gawa. Ang sabi doon sa Genesis chapter 1, verse 1, in the beginning, God created heaven and earth. Siya ang gumawa ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, bakit ikaw sumasamba ka doon sa Diyos-Diyosan? O doon sa mga bagay na akala mong Diyos? Sabi na Apostol Pablo, hindi naman pwedeng sambahin ng kamay ang Diyos. Ang Diyos natin hindi mo pwedeng i-assist. Sapagkat ang Diyos, nag-i-exist. Ang Diyos, hindi siya nangangailangan ng anumang bagay sapagkat ang Diyos mayaman. Totally, minsan tayo nagrereklamo kapag napunta tayo sa simbahan, bakit kaya tayo nagbibigay? Minsan magbibigay ka na ng 5 piso, ng 10 piso, galit ka pa. Hindi naman totally
Yung Diyos, bakit? Kailangan ba ng Diyos ang pera natin? Eh siya nga may gawa. Siya nga nagbibigay ng pagkain na meron ka. Siya nagpo-provide ng pangangailangan natin sa bawat araw. Mga bansa ng mga tao upang manahan sa buong ibabaw at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. Ibig sabihin, nung panahon na itinakda, hindi pa nangyari, alam na ng Diyos. Ano yan? Yung Diyos po natin, all-knowing. Hindi pa nagtatagpo yung magulang mo, yung lolo't lola mo, kahit sino sa pinakamatanda sa atin dito, alam na ng Diyos na ikaw, ipapanganak ka. Itinakda na yan ng Diyos. At ang sabi dito ni Apostol Pablo, upang dapat nilang hanapin ang Panginoon kung sakaling sila nawa ay makaramdam sa Kanya at masumpungan siya, bagaman siya ay hindi malayo mula sa bawat isa sa atin. Alam niyo mga minamahal, kanina nabahingan na tayo ng salita ng Diyos. At ipinaalam lang sa atin na ang bawat isa sa atin tayo makasalanan. Ngayon kung ikaw ay makasalanan at narinig mo rin ngayong hapon na ang tunay na Diyos, ito ay hindi pinaglilingkuran ng kamay, hindi ito binubuhat, ang Diyos natin ay hindi nangangailangan ng anumang bagay. Ibig sabihin, mag-isip-isip kayo kung tama ba ang inyong pinaniniwalaan. Magsaliksik po kayo gaya ng Berea, gaya ng mga taga-Tesalonica, na hindi lang basta nila narinig yung bagay na to, ngunit sila ay naghanap ng katotohanan. Huwag po kayong manghinawa o huwag po kayong magdalawang isip na hanapin ang katotohanan na magbasa ng Biblia. Verse 28, sapagkat sa Kanya ay nabubuhay tayo at nakakagalaw. Kita nyo? Yung Diyos, ang buhay natin galing sa Diyos. At dahil sa Diyos, tayo nakakagalaw. Sabi ni Apostol Pablo, at taglay ang ating pagkatao, gaya rin ng isang inyong sariling mga puweta, ang nagsabing sapagkat tayo rin ay kanyang lahi. Verse 29, yamang sa gayoy, tayo ay lahi ng Diyos, ay hindi natin marapat isipin na ang pagka-Diyos ay tulad ng ginto. Ibig sabihin, ang Diyos, hindi gaya ng ginto. Minsan sa atin, yung mga tao sumasamba sa kung ano meron sila. Sumasamba sila doon sa mga gintong Diyos-Diyosan. Hindi po yun ang Diyos. Kaya sabi ni Apostol Pablo, ang Diyos hindi tulad ng ginto o pila o bato na inukit sa pamamagitan ng kasanayan at lalang ng tao. Ibig sabihin ng Diyos hindi inuukit. Ito matindi. Ginto o pilak, hindi doon inukit ang Diyos. Kaya huwag niyo sasabihin yung bagay na yon. Ibig sabihin, kung ito ginto, ito pilak, ano pa yung kahoy tsaka yung bato? Walang kwenta yung mga bagay na yon. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo dapat sinasamba yung bagay na yan. Verse 30, at ang mga panahon nitong kawalang pagkakaalam ay pinalipas na ng Diyos. Datapwat ngayon ay inuutusan ang lahat. Yung mga nakikinig doon sa Athens, kagaya po ninyo, ang sabi, inuutusan ang lahat ng mga tao sa lahat ng dako, sa San Marcelino man, sa Subic man, sa Casalleos man, ang sabi dito, sa lahat ng dako upang magsisi. Saan? Sa kasalanan. Verse 31, dahil siya ay nagtakda ng isang araw na kung kailan niya hukuman ang sanlibutan at sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking iyon na kanyang itinalaga na kung kanino siya ay nagkaloob ng katiyakan sa lahat ng mga tao dahil siya ay ibinangon niya mula sa mga patay. Si Kristo yun. Yung kanyang lalaking itinalaga dito upang mabuhay muli. Si Kristo po yun. Kaya po si Kristo ay pinanganak dito sa lupa, hindi para magkaroon ng Pasko. Ito na lang isipin nyo. Tingnan nyo sa mga magulang, sa mga bata. Pag Pasko, tuwan-tuwa tayo kasi bigay ng regalo. Tama? Sino may birthday? Ang paniniwala ng karamihan, ang December 25, birthday ng ating Panginoong Hesus. Pero, bakit pag birthday ng Panginoong Hesus, kayo nagbibigay ng regalo? Imagine mo na lang birthday mo, pero sila nagbibigay ng regalo. Ano naman yung para sa Panginoon? Naunawaan niyo yun? O kung ikaw birthday mo, ikaw wala kang regalo, sila may regalo na bibigayan. Matutuwa ka ba? Ang sabi dito ni Apostol Pablo, at nang marinig nila
ang tungkol sa pagkabuhay na muli sa mga patay, ay nalibak ang ilan at ang mga iba ay nagsabing, kami ay muling makikinig sa iyo tungkol sa bagay na. Ibig sabihin, ang sabi ng mga tao doon sa Athens, Pablo, sawa na kami dyan, ilang beses namin narinig yan. Ang ginawa nila, ayaw nilang paniwalaan na si Kristo ay namatay, inilibing, igatong araw ay nabuhay. Mga minamahal, ito ang oras sa buhay natin na nabuksan ang ating kaunawaan sa katotohanan na si Kristo ay naparito upang tayo ay iligtas. At siya yung tunay na Diyos na hindi pinaglilingkuran ng kamay, hindi binubuhat, hindi nililok sa ginto o sa pilak. Ang kailangan, mga minamahal, kayo ay magrepent. Pag sinabing magrepent, hindi ito yung sinasabi nyo lang, Panginoon, nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Ang tunay na repentance, ito po yung tinatawag na change of mind. Dahil ang bawat isa sa atin dito, ang sabi ni Apostol Pablo, balang araw, darating ang paghuhukom ng Diyos. Kung kaya't ang kinakailangan, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagsisisi. Yung tunay na pagsisisi, mga minamahal, hindi ito yung pagsisisi na sinasabi lang natin, kundi ito yung tinatawag na pagtalikod sa ating mga masamang ginagawa. Pagbabago ng isipan. Kung ikaw ay alipin ka ng sugal, talikuran mo na yan. Yun ang tunay na pagsisisi sa kasalanan. Hindi na muling binabalikan. Sapagkat ang sabi, bago po tayo magtapos, ang sabi doon, ang apat na katotohanan ng buhay ng tao, tayong lahat ay makasalanan. May matuwid ba sa atin? Yung bata, kahit hindi mo turuan magsinungaling yung bata na yan, hindi mo turuan gumawa ng masama yan, nature niyang makasalanan. Na habang yan ay lumalaki, natututo ang bata gumawa ng kasalanan. Yan ang unang punto. Tayong lahat ay makasalanan. Bagaman tayo ay makasalanan, ang pangalawang punto, tayo pa rin na inibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang sabi sa Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love toward us while we were yet sinners, Christ died for us. Biruin mo yun, makasalanan ka, sugarol ka, drug addict ka, sinungaling ka, pero si Kristo namatay para sa'yo. Karapat-dapat ka ba sa bagay na yun? Hindi. Pero yun ang biyaya ng Panginoon na ipinagkaloob sa'yo. Para ikaw ay iligtas doon sa lugar ng impyerno. Pangatlo, bagaman tayo ay isang makasalanan, inibig ng Diyos, may naghihintay pa rin sa ating kapahamakan. Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan na tinutukoy ng Diyos yan ay kamatayan doon sa lugar ng impyerno. At ang sabi sa banal na kasulatan, bagaman tayo isang makasalanan, at kahit iniibig tayo ng Diyos, may naghihintay sa ating kapahamakan. At mapalad tayo, mga minamahal. Ang pang-apat na katotohanan, bagaman may naghihintay sa ating kapahamakan, pinagkalooban tayo ng kaparaanan ng Diyos upang magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi doon sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Sa kanino pamamagitan? Kay Kristo, hindi sa atin. At ang sabi sa Romans chapter 10, if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo bilang Diyos at inyong Panginoon at sasampalataya ka na si Kristo ay namatay, inilibing, igatong araw ay nabuhay muli, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang tanong ngayong gabi, bago po tayo magwakas, mga minamahal, sa mga andi dito at inaabot ng tinig na wala bang pananampalas darating, ngayon ang tanong, handa ka bang mamatay kung sakali? Ngayon, kung ikaw ay takot sa kamatayan, ang sabi doon, kung ikaw ay sasampalataya kay Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas, na si Kristo ay namatay, nilibing, at nabuhay muli, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Tinatanggap po ba o sinasampalatayan mo ang bagay na ito? Lahat po tayo magsitayo. Tayo po ay manalangin. Gagayad ko kayo sa isang panalangin. Ang panalangin na ito, hindi po ito ang nagliligtas, kung hindi ang pananampalataya
kay Kristo. Let's bow our head and we pray. Salamat, Panginoon, at naunawaan kong ako ay isang makasalanan, na walang kwenta ang aking buhay, sapagkat, Panginoon, ang aking buhay ay umiikot sa puro kasalanan. Salamat, Panginoon, at naunawaan ko ang bagay na ito, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili sa lugar ng impyerno. At Panginoon, ako po ay sumasampalataya na si Kristo Jesus ay Diyos at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya rin po ako, Panginoon, na si Kristo ay namatay, inilibing, ikatlong araw ay nabuhay muli. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito, na hindi ko hinihingi, ngunit iyong ipinagkaloob sa akin. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito at nalaman ko ang katotohanan ng buhay, na ang tunay na Diyos ay hindi yung Diyos na inaasis, yung Diyos na binubuhat, yung Diyos na sinasamba ng kamay. Ngunit, Panginoon, ikaw pala, Kristo Jesus, ang tunay na Diyos. At salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ipinapanalangin ko, Panginoon, na ang kanilang narinig ngayong gabi, na ito, Panginoon, ay hindi mawalan ng kabuluhan. Ngunit, Panginoon, na ito ay kanilang saliksikin ng katotohanan at sila ay may kabilangan, totoong simbahan, Panginoon, na magtuturo sa kanila ng katotohanan na inyong salita sa Biblia. Salamat sa kanilang oras, Panginoon, sa aming sandaling paghiwalay. Kami po, Panginoon, na inyong ingatan na makauwi ng ligtas sa aming tahanan. At ang aming biyayang narinig na ito, Panginoon, ay maipasa din namin sa aming mga anak, sa aming mga asawa. Nang sa ganun, Panginoon, na ikaw ang mamuhay sa aming tahanan. Salamat pong muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. At dito po natin nalaman sino ang totoong Diyos. Tama? Sa dinami-dami ng Diyos sa mundo, sino yung totoong Diyos? Dapat nating pagtiwalaan, sampalatayanan, at ibigay ang ating buhay. Kaya mga taga O8, tama ho? Santa Fe, nawa, naging totoo ang inyong pagdesisyon ngayong hapong ito. Nawa ay naging buong puso, seryoso, walang pagkukunwari ang ginawa nating desisyon. At ngayon po, bago po tayo magwakas at pangunahan na din sa panalangin, andito po si Pastor David para po magbigay sa atin ng konting mensahe lang ng pangamusta at also pagpapasalamat. At after po nun, siya din po ang mananalangin sa atin sa pangwakas. Pastor. Sige, salamat Pastor sa napagandang mensahe. So salamat din sa bawat mga anak po ng Diyos na nakinig at nakarinig. So now po ay manariwa sa ating pong puso, sa ating pandinig ang salita po ng Diyos na ating po narinig sapagkat ito ang katotohanan. Kaya salamat din po sa oras po ninyo, sa inyong pakikipag-isa, sa gawain po ng Panginoon. Ako ay nagagalak kung nagagalak po kami, lalo na po ang Diyos na natutuwa pag nakikita po niya ang kanyang mga nilikha ay nagkakaisa na walang ibang itinataas kung hindi ang kanyang pangalan. Amen. Kaya salamat po sa bawat isa. So pagpalay po kayo ng Diyos at tayo po tumayo na at magpangakas na. Okay, sige. Tayo po tumayo lahat at tayo po manalangin. Hallelujah, O Diyos, na dakila muli, Panginoon, sa mga oras pong ito. Patuloy po kami, Diyos, na nagpapasalamat at patuloy, Panginoon, na natutuwa sa lahat po ng bagay na ginawa po ninyo. Hindi aksidente po itong ginawa po niyo sa amin. Kung hindi ito yung kaparaan, O Panginoon, na upang patuloy po, Diyos, ng bawat isa, ay patuloy na mailapit sa iyo, Panginoon, sapagkat ito ng panahon, Panginoon, na upang ang bawat isa ay gumising, Panginoon, at hanapin ang katotohanan na walang iba kung hindi ang iyong salita, O Lord God, na ipinapangako mo po sa amin, na ito po yung daan kung paano po kami maligtas, sapagkat sinabi mo nga po, Diyos, sa John 14:6, Panginoon, na ikaw ang daan at katotohanan at ang buhay, O Lord God. Kaya salamat po muli sa oras po ito, salamat sa iyong salita na naipahayag ng iyong lingkod, Panginoon. Na po, Lord, patuloy, Panginoon, na dalangin ko na iukit mo, Panginoon, sa kaibuturan ng puso't isipan ng bawat mga anak mo na nakarinig nito, Panginoon. Ito'y maging paraan, Panginoon, ang bawat isa ay maghanap, O Diyos, ng patuloy, Panginoon,
na magkaroon ng pagkauhaw sa iyong salita, O Lord God. Hallelujah. Kaya salamat, pagpalain po Diyos ang pamilya ng bawat isa na nakarinig nito, na ito'y taglayin po nila, Panginoon, hanggang sa mga araw pong sumusunod, Panginoon, na sila magkaroon po ng tutumpan ng palataya sa Lord God. Salamat din, Panginoon, sa mga upuan, Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng aming pong magulang, Panginoon, nagbigay po ng upuan na yan at sa area na ito, Lord God. Pagpalain mo ang bunguit na ito, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw po, Diyos, ang patuloy na maihayag, makita sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa iyong mga anak na nag-aksaya, Panginoon, panahon, Panginoon, nag-ukol, Panginoon, binigay nila, O Diyos, ang kanilang ipot o oras, Panginoon, para, Panginoon, abutin kami, Panginoon, tulungan, Panginoon, na maipahayag, O Diyos, ang iyong salita. Pagpalain mo po, Diyos, ang kanilang team, Panginoon, Lord God, ang kanilang buhay, na saan po sila uwi, Panginoon, sa mga kanilang mga tahanan, O Diyos, pagpalain mo, maging, O Diyos, sa Pastor Hana Gapi, Lord God, pagpalain po, Diyos, ang kanyang buhay, na kanilang kontak, Panginoon, at Lord, mga kabataan ito, na hindi po nila inisap ang kanilang pagod, o anuman, Panginoon, sa buhay nila, kung hindi, O Lord, tinignan po nila, O Lord, na sila'y makapagpahayag, Panginoon, may pangaral nila, O Diyos, ang iyong salita, Panginoon, at matupad nila, O Lord, ang mission ay pinapagawa po sa kanila, Lord God. Kaya salamat po muli sa oras po ito, wala po kayong maitaas at mapapurihan kung hindi ang iyong dakilang pangalan. Kaya sa iyo po, Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen. So, Amen po. So, salamat po. Saglit lang po si Brother Ali po, gusto po magpasa